Magandang araw at maligayang pagdating sa ating masusugid at tapat na listeners. Narito na naman ang isang kwentong tiyak na magpapaiyak, magpapakulo ng inyong mga dugo at magpapatunay ng pag-ibig ay kayang magtiis sa likod ng pinakamadilim na sakripisyo. Ihanda ang inyong tissue at i-ready inyong mga puso para sa isang natatanging obra na may pamagat na The Heartless Billionaire and His Pregnant Shattered Wife. Saksihan natin ang kwento ng Dusa, ang marahas na pagbangon ng isang reyna kasamang kanyang dalawang henyong anak at isang plot twist na hindi niyo inaasahan. Kaya naman, umupo ng maayos, mag-relax at sama-sama nating simulan ang kwento. Kahit kailan, hindi kita minahal, Danaya. Isa ka lang kasunduan, isang malamig na responsibilidad at ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Ang mga salitang yon, binitawan sa ilalim na marangyang chandelier ng mansyon. Ang tuluyang dumatay at bumasag sa natitirang piraso ng puso ni Danaya. Sa loob ng sarili niyang tahanan, itinuring siyang basura. Isang anino, isang asawa sa papel, ngunit alipin sa realidad. Habang ang dusa ng kanyang almusal, ang kanyang asawa, ang walang pusong bilyonaryong si Damon Alcantara, ay hayagang nilalapastangan ng kanilang sinumpaan kasamang kanyang sekretarya at kabit na si Roselda. Ngunit ang pinakamatinding gabi ng kanyang impyerno ay dumating ng matuklasan niyang siya ay nagdadalang tao sa halip na yakap at kagalakan. Isang malamig na palaya sa gitna ng bumubuhos na ulan ang isinalubong sa kanya. Pinalaya siya na walang dala. Basang-basa habang ang kanyang tiyan ay kanyang pilit na pinuprotektahan sa putikan. Ang huli niyang nakita bago magdilim, ang kanyang mundo ay ang malidemonyong ngiti ni Roselda at ang saradong kurtina ng bintana ni Damon. 6 taon nang lumipas, ang akala ng lahat ay isang kalansay na lamang sa ilalim ng lupang dating marupok na si Danaya. Ngunit ang nagbabalik ay isang reyna. Siya na ngayon, si Diana Cruz Alejandro, isang misteryosong multi-billion tech and real estate tycoon na kayang magpabagsak ng mga imperyo sa isang kumpas lang ng kanilang daliri. At hindi siya nag-iisa. Sa kaniyang magkabilang gilid ay 25 taong gulang na batang lalaki na may mukhang anghel, ngunit may utak na mga demonyong henyo, sina Almanac at Cylon. Si Almanac ang batang kanyang pasukin at wasakin ng pinoprotektahang database sa mundo gamit ang isang pindot, at si Cylon ang master strategist na kayang manipulahin ng stock market at ubusin ng yaman ng isang bilyonaryo sa loob ng isang gabi. Ang kambal ay may isang misyon, ipagiganti ang bawat luha, bawat dugo at bawat latay na natamo ng kanilang ina. Magsisimulang isang madugong digmaan sa korporasyon at personal na buhay. Handa ng luhuri ni Danaya ang lalaking nagtapon sa kanya. Pababagsakin niya ang Alcantara Industries at ipapakain niya sa putikan si Roselda. Ngunit sa gitna ng kanyang matagumpay na paghihiganti, isang lihim na selyado ng dugo at sakripisyong mabubunyag. Isang madilim na katotohanan na magpapabago sa lahat. Paano kung lalaki itinuring mong pinakawalang puso ay siya palang lihim na sumalo sa mga bala at kutsilyo para lang panatilihan kang buhay? Paano kung pagtataboy sa iyo ang tanging paraan niya upang iligtas sa mga sanggol sa iyong sinapupunan? Kapag nagtagpo ang galit ng isang pusong winasak at ang sekreto ng isang pag-ibig na nagpareha, sino ang totoong mananalo at may puwang pa ba ang patawad kung ang buong buhay mo ay binuo na lang para lang sa paghihiganti? Humanda si isang kwento ng matinding dusa, marangyang pagbangon at isang plot twist na gigising sa iyong mga luha. Malamig ang sahig ng kusina, ngunit mas malamig ang puso ng lalaking nakatayo sa harap ni Danaya. Ang bawat patak ng ulan sa labas na naglalakihang bintana ng mansyon ay tila sumasabay sa mabigat na pintig ng kanyang puso. Hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. 3 buwan pa lang ang kanyang dinadalang tao, 3 buwang lihim na pag-asa na baka munting buhay sa loob niya ang magiging tulay upang makita niya kahit na isang sulyap na pagmamahal mula sa kanyang asawa. Damon, pakiusap. Kahit wag na para sa akin, para na lang sa anak natin. Pagmamakaawa ni Danaya, nanginginig ang kanyang boses.
Halos pabulong na dahil sa panghina habang umaagos ang mainit na luha sa kanyang namumutlang pisngi. Nakaluhod siya sa malamig na marmol na sahig. Ang kanyang mga daliri pilit na kumakapit sa mamahaling tela ng pantanon ng asawa. Tinignan lamang siya ni Damon Alcantara na may malamig at walang pakialam na mga mata. Walang bahid ng awang gwapong mukha ng bilyonaryo, kundi purong muhi at pagkamuhi. Anak, paano ko makakasiguro na sa akin yung Danaya? Baka nakakalimutan mo kung paano mo ako binuwisit, kung paano ginamit ng pamilya mong kapangyarihan ninyo noon para lang mapilitan akong pakasalan ka. Isang patibong ang kasal na ito at ang bastardo o bastardang nasa tiyan mo ay bahagi lang ng marumi mong laro. Ang bawat salita ni Damon ay tila may lasa na direktang sumasaksak sa nagdurugong puso ni Danaya. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipagtanggol ang kanyang puri, ngunit ang labis na panghina ng katawan dahil sa maselang pagbubuntis ang pumipigil sa kanya. Sa gilid, nakaupo sa marangyang silya ng dining table si Roselda, ang sekretary at hayagang kabit ni Damon. Hawak nito isang baso ng mamahaling wine. May mapang-aping ngiti sa mga pulang-pulang labi nito. Isang sulya pa lamang mula kay Roselda ay sapat na upang maramdaman ni Danaya ang tindi ng pang-aapi sa sarili niyang pamamahay. Damon, Han, palamigin mong ulo mo, baka mabinat ang asawa mo. Plastic na sulyap ni Roselda. Binalutan ng boses ng peking pag-alala na mas lalo lamang nagpapalaki ng apoy sa sitwasyon. Mahirap na. Baka isisipa sa atin kung may mangyari sa dinadala niya. Huwag kang makialam dito, Roselda. Walang halagang babae ito sa akin, kahit na kailan. Malamig na tugon ni Damon bago marahas na binawi ang kanyang binti. Dahilan upang tuluyang mapasubsob si Danaya sa malamig na sahig. Tinalikuran ni Damon ang kanyang asawa na walang kahit na isang lingon. Ang tunog ng kanyang mga leather shoes palayo ay tila huling hatol ng kamatayan sa natitirang piraso ng dignidad ni Danaya. Habang may iwan siyang nakadapa sa sahig, narinig niyang mahinang tawa ni Roselda bago ito sumunod kay Damon. Iniwan siyang nag-iisa sa dilim na silid, yakap ang kanyang tiyan at ang kanyang nagdurugong pangarap. Hindi natapos sa mga taling na salita ang impyernong kinasusukdulan ni Danaya sa loob ng mansyon ng mga Alcantara. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti nagiging isang madilim at masukal na piitan ang kanyang gintong hawla. At ang bawat sulok ng bahay ay tila may matang nagmamatsyag, naghihintay sa kanyang tuluyang pagbagsak. Si Damon ay tuluyang naging mailap, halos hindi na ito umuwi at kung umuwi man ay tila hangin lang ang tingin sa kanya. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang unti-unting pag-agaw ni Roselda sa posisyong nararapat para sa kanya bilang legal na asawa. Ang mga katulong ay hindi na rin siya iginagala dahil nakikita nila kung paano siya tratuhin ng sarili niyang asawa. Isang gabi, bumuhos ang isang napakalakas na bagyo. Ang langit ay tila nagluluksa din sa tindi ng dusa na kanyang dinaranas. Wala si Damon dahil sa isang biglaang business trip sa labas ng bansa, isang bagay na madalas nitong idahilan upang maiwasan ang presensya ni Danaya. Nag-iisa si Danaya sa kanyang silid. Yakap-yakap ang isang lumang unan habang pilit na pinatatahimik ang kanyang sarili mula sa marahas na kulog at matatalim na kidlat sa labas. Ramdam niyang matinding pagod ng kanyang katawan. Ang kanyang pagdadalang tao ay mas lalong naging maselan dahil sa kawalan ng tamang nutrisyon at labis na depression. Hindi siya makakain ng maayos sapagkat ang bawat pagkain inihanda sa kanya tila may pait na lasa ng pang-aapi at kawalan ng pag-asa. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang pasabi. Hindi ang kanyang asawang niluwa noon, kundi si Roselda. Nakasuot ito ng isang mamahaling silk na nightgown. Ang kanyang buhok ay maayos na nakaayos at may bitbit siyang isang baso ng malamig na gatas. Ang kanyang mga labing nakakurba sa isang matamis, ngunit nakakapanindig na balahibong ngiti na agad nagpapabilis ang tibok ng puso ni Danaya. Mukhang gising ka pa, Danaya. Wika ni Roselda habang dahan-dahang naglalakad patungo sa kama. Ang bawat hakbang nito ay tila tunog ng isang ahas na dahan-dahang lumalapit sa kanyang biktima upang iturok ang lason. Napansin ko kasi nitong mga nakaraang araw, wala kang ganang kumain. Bilang konsensya na rin sa pamamahay na ito, pinagtipla kita ng gatas. Inumin mo to para sa bibig mo. Tinitigan ni Danaya ang baso ng gatas. Ang puting likido ay mukhang ordinaryo, ngunit ang kakaibang amoy na humahalo sa hangin ay sapat nga upang mag-alarma ang kanyang maternal instinct. May kakaiba sa kinang ng mga mata ni Roselda.
Isang halo ng pananabik at kasamaan. Ba't inidanayang tindi ng galit ng babaeng ito sa kanya? Alam niyang gagawin ng kabit ang lahat upang tuluyan siyang mabura sa buhay ni Damon at makuhang buong yaman at kapangyarihan ng pamilyang Alcantara. Ilabas mo yan dito, Roselda. Malamig at nanginginig na utos ni Danaya habang pilit na bumabangon mula sa pagkakahiga. Hindi ko kailangan ng peking pag-aalaga mo at hindi ko iinumin ang kahit na anong galing sa mga kamay mo. Umalakak ng mahina si Roselda, isang tunog na puno ng pang-uyam na umalingaw-ngaw sa apat na sulok na silid. Aba, nagmamarunong ka na naman. Huwag kang umasta na parang may halaga ka pa rito, Danaya. Tingnan mo nga sarili mo sa salamin. Mukha kang isang basurang itinapon sa tabi ng daan. Isang pulubi na namamalimos ng konting pagmamahal mula sa isang lalaking hinding-hindi ka magiging prioridad. Kaya pakiusap, ubusin mo na to bago pa magbagong isip ko. Sinabi ng ayaw ko, sigaw ni Danaya. Sa takot na baka biriting ipainom sa kanya ang gatas na alam niya may dalang panganib sa kanyang sinapupunan, buong lakas ng tinabig ang kamay ni Roselda. Isang malakas na kalansing ang dinala ng gabi. Nabasag ang baso sa mamahaling saigat ang puting gatas ay humalo sa matatalas na bubog. Kasabay nito ang pinto ng silid ay maras na bumukas ng malakas. Niluwa ng si Damon, basa ng ulan, pagod mula sa kanyang paglalakbay at may madilim na mukha. Mas maaga tong nakabalik dahil sa pagkansela ng kanyang flight sa ng masamang panahon. Sa isang kurap ng mata, biglang nagbago ekspresyon ng mukha ni Roselda. Mula sa pagiging isang mapang-aping kontrabida, bigla tong napalod sa sahig, umiiyak ng hysterical at hinawakan ng kanyang sariling braso na tila ba nasaktan ng matindi na mga bubog. Damon, Han! Salamat sa Diyos at dumating ka! Pagmamakaawa ni Roselda. Ang boses ay puno ng peking takot at panginginig na nakakataas ng balahibo. Mabilis na lumapit si Damon at binuhat si Roselda mula sa sahig. Iniwas to ng mga nakakalat na bubog. Anong nangyayari dito, Roselda? Bakit ka umiiyak? Sinong gumawa nito sa'yo? Nag-aalalang tanong ng bilyonaryo. Ang kanyang boses sa puno ng proteksyon para sa kanyang kabit ay naging parang kutsilong sumaksak muli sa nagdurugong puso ni Danaya. Damon, gusto ko lang naman siyang alagaan dahil alam ko na hindi siya kumakain ng maayos dahil sa pagbubuntis niya. Nagdala ako ng gatas para sa kanya sa bata. Hikbi ni Roselda, sinubsob ang kanyang mukha sa dibdib ni Damon habang palihim na nakangisi kay Danaya mula sa likod ng lalaki. Pero bigla siyang nagwala. Sinigawan niya ako. Tinabig niyang baso, tinangka niya akong saksikin ng mga bubog. Damon, natatakot ako. Baka patayin niya ako. Dahan-dahang ibinali ni Damon ang kanyang tingin kay Danaya. Ang kanyang mga mata, na dati nang malamig ngayon ay naglalagablab sa purong galit at puot. Humakbang siya papalapit sa kanya. Bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila hatol ng kamatayan para sa natitirang pag-asa ni Danaya. Damon, hindi totoo yan. Nagsisinungaling siya. Binilagay siya sa gatas ko. Gusto niyang patayin ang anak natin. Pagtatanggol ni Danaya habang pilit na umatras hanggang sa sumadsad ang kanyang likod sa malamig na headboard ng kama. Manahimik ka, kulog na sigaw ni Damon. Dayumanig sa buong silid. Nilunod pa ng tunog ng kulog sa labas. Maras niyang sinunggalan ang manipis at nanginginig na braso ni Danaya. Binuhat ito't pilit pinatayo nang walang pakialam kung nasasaktan man ito. Wala ka talagang utang na loob. Si Roselda na nagpapababa para tulungan ka, ngunit ang sinukli mo demonyo mong ugali. Pagod na ako sa mga eksena mo, Danaya. Pagod na ako sa pagbumuka mo. Damon, pakiusap. Masakit ang braso ko. Ang tiyan ko. Hikbi ni Danaya habang nararamdaman ang tindi ng kapit ng asawa na tila babaliin ang kanyang mga buto. Wala akong pakialam. Simula sa gabing ito, tapos na ang lahat ng kita sa mansyong ito, Danaya. Ngayon din, umalis ka na sa harap ko. Bago ko tuluyang malimutan na naging asawa kita. Bumubuhos ang malakas na ulan nang maras na tinulak ng mga gwardya si Danaya palabas na naglalakihang gate ng mansyon ng mga Alcantara. Ang bawat patak ng ulan ay tila humahagupit sa kanyang nangihinang katawan, ngunit wala nang masihigit pa sa hapdi ng kanyang nagdudurog na puso. Wala siyang dalang kahit na ano, kundi ang kanyang basang-basang damit, ang kanyang pasaporte at ang kanyang tiyan na pilit niyang pinoprotektahan mula sa lamig at maras na pagkakatumba sa basang kalsada. Damon, pakiusap. Gabi na, umuulan ng malakas. Huwag mo akong itapon ng ganito, sigaw ni Danaya. Ang kanyang boses ay paus na dahil sa pinaghalong takot, hikbi at lamig. Gumapang siya sa putikan pabalik sa gate.
Hinahampas ang malamig na baka nito gamit ang kanyang maliliit at nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mga palad ay nagsimula na magsugat, ngunit tila manhid ng kanyang pisikal na katawan. Ang tanging rumihistro sa kanyang isip ay ang kaligtasan ng kambal na dinadala niya. Damon, maawa ka sa mga anak mo! Sa itaas, sa bintana ng master's bedroom sa ikalawang palapag, nangingibabaw ang liwanag ng silid. Nakita ni Danay ang anino ni Damon na nakatayo, matikas at nakatingin sa kanya mula sa itaas. Sa layo ng distansya, hindi niya makita ang emosyon sa mukha ng bilyonaryo. Ngunit hindi nito pagkilos upang pigilan ng mga gwardya ay sapat na para sa kanya. Pagkalipas ng inang sandali, marahas at walang pakialam na isinara ni Damon ang makapal na kortina. Tuluyan ang nilamon ng dilim ang paningin ni Danaya. Kasunod nun ay ang marahan ngunit manademonyong pagbuka ng maliit na pinto sa gate. Lumabas si Roselda, may hawak na payong at nakasuot ng mamahaling kapote at may hawak na tumpok ng kanyang mga lumang damit. Pinatapon niya ito sa tapat ni Danaya, diretso sa putikan. Huwag ka nang umasa, Danaya. Para kay Damon, patay ka na sa buhay niya. Isang basura na binalatan at tinapon. Bulong ni Roselda bago humalakak ng kay Pait. Ang kanyang tawi umalingaw-ngaw sa madilim na gabi. Sumasabay sa dagundong ng kulog, nakaluhod sa basang lupa. Habang ang ulan ay patuloy na naghuhugas sa kanyang mga luha. Marahas na hinawakan ni Danaya ang kanyang tiyan. Doon, sa ilalim ng madilim na langit, tuluyang namatay ang marupok at mapagmahal na si Danaya. Isang bagong sumpa ang sumibol sa kanyang puso. Hinding-hindi ko makakalimutan ng gabing ito, Damon. Kung mabubuhay man ako at ang mga anak ko, sinusumpa ko. Sisiguraduhin kong luluhod ka rin sa putikan at mamamalimos na patawad ng hindi ko ibibigay. Ang bawat hakbang ni Danaya sa kabaan ng madilim at basang kalsada ay tila isang walang katapusang paglalakbay patungo sa kanyang sariling libingan. Ang kanyang manipis na tsinelas ay matagal nang nawala. At ang kanyang mga hubad na paa ay sugatan ng mula sa matatalas na bato at bubog sa gilid ng daan. Ang ulan ay hindi pa rin tumitigil sa paghagupit. Ang bawat patak nito ay tila karayom na tumutusok sa kanyang nanlalamig na balat. Nilalamon na siya na matinding lagnat. Ang kanyang paningin ay unti-unti nang nagdidilim. Nagbabagong mga hugis ng paligid at ang tunog ng kulog ay tila naging isang malayong ugong na lamang. Ngunit sa kabila ng unti-unting pagpano ng kanyang pisikal na lakas, ang kanyang dalawang kamay ay nananatiling mahigpit na nakayapos sa kanyang tiyan. Ang kanyang sinapupunan, ang tanging dahilan kung bakit pilit pa rin niyang inihahakbang ang kanyang mga paa. Mabuhay kayo, pakiusap, magpakatatag kayo sa loob. Ang paulit-ulit na dasal na lumalabas sa kanyang nanginginig at nangingitim na mga labi. Ang kanyang puso'y punong-puno ng takot, hindi para sa kanyang sariling buhay, kundi para sa dalawang munting anghel na wala ng kasalanan ngunit kasama niya na sa pagdurusa. Biglang naramdaman ni Danaya isang matinding kirot sa kanyang puson, isang uri ng sakit na hindi niya pa nararamdaman noon, isang matalim na hiwa na tila ba binabaklas ang kanyang buong katawan. Napasigaw siya sa sakit ngunit ang kanyang boses ay agad na nilamon ng ingay ng bagyo. Napaluhod siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga kamay ay bumaon sa basang lupa. Sa pagitan ng kanyang mga hita, naramdaman niyang pagdaloy ng isang mainit na likido na humahalo sa malamig na tubig ulan. Dugo. Ang takot na kanyang naramdaman ay napalitan ng purong histerya. Wag ang mga anak ko. Damon, tignan mong ginawa mo sa amin. Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang luha ay tuluyang humalo sa ulan. Sa sandaling yun, habang nakalood sa putikan at duguan, naramdaman niyang tuluyang pag-ikot ng paligid. Ang kanyang katawan ay bumigay at marasyang natumba sa semento. Bago tuluyang magsara ang kanyang mga mata, isang nakakasilaw na liwanag mula sa dalawang malalaking headlight ng isang sasakyan ang tumama sa kanyang mukha. Kasunod nun, ang isang matinis at mahabang busina. Ang tunog ng gulong na marahas na pumreno sa basang kalsada at ang pagbubukas ng pinto ng isang mamahaling SUV. Isang matandang lalaki na may marangal na tindigang nagmamadaling bumaba. May payong ang kanyang mga bodyguard. Diyos ko, may babaeng buntis dito. Tulungan niyo ako, iakit niyo siya sa sakyan. Ngayon din. Ang huling tinig na narinig ni Danaya bago tuluyang nagdilim ang kanyang mundo. Isang linggo ang lumipas bago tuluyang nagising si Danaya. Ang unang pumasok sa kanyang pandama ay amoy ng mga gamot at ang malinis, puting kisame ng isang silid. Hindi ito ordinaryong ospital. Ito ay isang pribadong klinika sa isang malayong probinsya. Napapaligiran ng mga lunti ang puno at payapang kapaligiran.
Ang kanyang katawan ay nakakabit sa iba't ibang makinarya at may dextrose sa kanyang kamay. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang doktor. Kasunod ng lalaki nagligtas sa kanya, si Don Alejandro Cruz, ang nag-iisang may-ari ng isa sa pinakamalaking tech and real estate conglomerate ng bansa, isang mayamang biyudo na kilala sa kanyang pagiging matulungin ngunit mapag-isa. Gising ka na pala, iha, malumani na wika ni Don Alejandro. Ang kanyang mga mata ay puno ng amahing pag-aalala. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Danaya. Agad na hinawakan ni Danaya ang kanyang tiyan. Ang kanyang mga mata ay napuno agad ng takot at luha. Ang mga anak ko. Doktor, pakiusap. Sabihin mo sa akin nasa na mga anak ko. Ang kanyang tinig ay basag na basag. Lumapit ang matandang doktor at hinawakan ang kanyang balikat upang pakalmahin siya. Iha, kuminahon ka. Ligtas ka at ang mga anak mo ay buhay. Himala ang nagligtas sa inyo, ngunit muntik mo na silang makuha sa bingit ng kamatayan dahil sa labis na stress, gutom at ang matinding lagnat na dinanas mo. Mahina ang kapit nila ngayon, kaya kailangan mo ng mahabang pahinga. Mga anak? Nanginginig na tanong ni Danaya, napatitig sa doktor. Ibig sabihin? Oo, iha, kambal ang dinadala mo. Nakangiting pagkumpirma ng doktor. Narinig yun ni Danaya at ang kanyang luhay muling umagos. Ngunit sa pagkakataon na ito, hindi nituluhan ng purong dusa. Ito ay luha ng pasasalamat na hinaluan na isang matigas at malamig na determinasyon. Tumingin siya kay Don Alejandro na tahimik na nagmamasid sa kanya. Salamat po. Salamat po sa pagliligtas sa amin, bulong ni Danaya. Hinawakan ni Don Alejandro ang kanyang kamay. Narinig ko ang mga binabanggit mo habang ikaw ay nagdideliryo, Danaya. Alam ko ang ginawa sa iyo ng asawa mo. Kung papayag ka, ituturing kita na sarili kong anak. Tutulungan kitang makabangon. Tutulukan kong mapalaki ang magiging apo ko. Ngunit sa isang kondisyon. Ang mahinang Danaya na umiiyak ay kailangan mo nang iwanan sa gabing yun ng ulan. Tumingin si Danaya sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata na dati puno ng kahinaan at pagsunod kay Damon ay biglang naging kasing tigas ng brilyante. Ang kanyang puso na winasak ng walang pusong bilyonaryo ay muling nabuo bilang isang sandata. Opo, Don Alejandro. Ang Danaya na tanga at marupok ay patay na at sinusumpa ako sa oras na magbalik ako. Sisiguraduhin kong pagbabayaran ni Damon Alcantara ang bawat patak ng dugo at luha na kinuha niya sa amin. Habang unti-unting binubuo ni Danaya ang kanyang bagong buhay, sa ilalim ng pagkupkup ni Don Alejandro, isang ganap na kadiliman ang bumalot sa mansyon ng mga Alcantara. Lumipas ang ilang linggo mula nung gabing yon, nang marahas na pagpapatapon, isang gabi na hindi kailanman, naging mapaya para pakiramdamon. Sa kabila ng kanyang malamig na pakikitungot ng kanyang paniniwalang ginawa niyang tama, ay may isang mabigat na pait na nakadagad sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang si Damon ay abala sa kanyang malawak na opisina, marahas na bumukas ang pinto. Pumasok si Roselda na hawak ang isang piraso ng opisyal na ulat ng pulisya. Ang kanyang muka ay may bakas ng peking gulat, ngunit sa kaibuturan ng kanyang mga mata ay nagpupuyos ang isang malademonyong tagumpay. Nilapitan niya si Damon at pilit na pinaiyak ang kanyang boses. Damon, honey, Diyos ko, hindi ako makapaniwala sa balitang ito. Hikbi ni Roselda, sabay lapag ng ulat sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling Nara. Ang pulisya, nakatagpo sila ng isang malubhang aksidente sa probinsya. Isang pampasaherong basang nahulog sa malalim na bangin dahil sa tindi ng bagyo noong nakaraang linggo. At ayon sa listahan ng mga pasahero, naroon si Danaya. Natigilan si Damon. Ang hawak niyang gintong pluma ay nabitawan niya at gumulong sa sahig. Dahan-dahan niyang kinuhang papel. Ang kanyang mga kamay ay biglang nanginig na hindi kontrolado. Ang ulat ay detalyado. Isang trahedya sa gitna ng bagyo, walang nakaligtas at ang mga bangkay ay sunog at hindi na makilala. Kalakip nun ng isang sunog na pitaka at ang pasaporte ni Danaya na sadyang pinadala ni Roselda sa lugar ng aksidente sa tulong ng kanyang mga binayarang tauhan upang palsipikahin ang buong insidente. Patay na siya, Damon, kasamang bata. Bulong ni Roselda, pilit na susumubsob sa balikat ni Damon para itagong kanyang malademonyong ngiti. Sa wakas naisip niya, wala nang hahadlang sa kanyang ambisyon. Ang legal na asawa ay tuluyan na nabura at ang yaman ng mga Alcantara ay abot kamay niya na. Subalit hindi ang reaksyong inaasahan ni Roselda ang kanyang nakita. Marasyang tinulak palayo ni Damon
Ang mukha ng bilyonaryo na wala ng kulay, naging kasing puti ng papel. Ang kanyang panga ay nagtagis at ang kanyang mga mata ay napuno ng isang matinding takot at kawalan ng pag-asa. Lumabas ka. Malamig at mababang boses na utos ni Damon. Pero honey, nag-aalala lang ako sa... Sinabi ng lumabas ka! Kulog na sigaw ni Damon na yumanig sa buong opisina. Sa tindi ng kanyang galit at panghihina, maras niyang itinabig ang lahat ng gamit sa kanyang lamesa. Mga papeles, laptop at mamahaling dekorasyon ay sabay-sabay na bumagsak at nawasak sa sahig. Sa takot, mabilis na tumakbo si Roselda palabas ng silid. Nang sumara ang pinto, ang matikas at walang pusong bilyonaryo ay tuluyan ng gumuho. Napasandal si Damon sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Yakap ang kanyang mga tuhod. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang lalaking kilala sa pagiging manhid at malupit ay humikbi ng ubod ng lakas. Ang bawat patak ng kanyang luha ay puno ng matinding pagsisisi. Patawad, Danaya, patawad, bulong niya sa hangin habang ang kanyang mga kamay ay nakasuntok sa sahig hanggang sa magdugo ang kanyang mga kasukasuan. Hawak niya ang ulat ng kanyang kamatayan. Naramdam niyang pagkapilas ng kanyang sariling kaluluwa. Ang akala niya nagtagumpay siya sa kanyang plano, ngunit ang balitang ito ang tuluyang pumatay sa natitirang liwanag sa kanyang buhay. Sa labas ng pinto, nakatayo si Roselda habang dahan-dahang inayos ang kanyang buhok. Tinignan niya saradong pinto ng opisina ni Damon at ngumiti ng matagumpay. Para sa kanya, ang pag-iyak ni Damon ay pansamantala lamang. Ang mahalaga, ang kanyang posisyon bilang susunod na reyna ng Alcantara Industries ay salyado na. Hindi niya alam ang huwad na ulat ng kanyang ginawa, ang magiging mitya na isang mas malaking apoy na tutupok sa kanya sa hinaharap. 5 taon nang mabilis na lumipas, ngunit ang bawat segundo ng mga taong yon ay hindi naging madali para kay Danaya. Sa tulong at walang katapusang suporta ni Don Alejandro na itinuring na siyang tunay na anak at tagapagmana ng kanyang buong imperyo, muling binuo ni Danaya ang kanyang sarili mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ang marupok, mahina at api-apihang babae na umiiyak sa putikan ay tuluyan ng pinalitan ng isang malamig, matatag at makapangyarihang pinuno. Siya na ngayon si Diana Cruz Alejandro, ang nag-iisang CEO ng isang multi-billion tech and real estate conglomerate na nakabase sa ibang bansa. Ang kanyang pangalan ay kinatatakutan at iginagalang sa mundo ng negosyo. Wala nang bakas ng kahapon sa kanyang tindig, sa kanyang marangyang kasuotan at sa kanyang mga mata na kasing talim ng brilyante. Ngunit sa likod ng kanyang marangyang buhay at tagumpay, ang tunay na nabibigay sa kanya ng lakas upang gumising araw-araw ay ang kanyang kambal na anak. Sa edad na 5 taon, sina Almanac at Cylon ay hindi katulad ng mga ordinaryong bata. Kinikilala sila sa buong mundo bilang mga natatanging child prodigies o mga geniuses. Nagtataglay sila ng pambihirang talino na nakuha nila sa kombinasyon ng matalas na utak ng kanilang ama at ng matinding determinasyon ng kanilang ina. Sa murang edad, ang kanilang mga laro ay hindi mga laruang gawa sa plastic, kundi mga sopistikadong computer program, financial market charts at data analytics. Isang hapon sa loob ng malawak at modernong opisina ni Danaya, sa tuktok ng isang marangyang skyscraper, maririnig lamang ang mahinang tunog ng pagpindot sa keyboard. Nakaupo si Almanac sa isang malaking swivel chair. Ang kanyang maliit na binti ay nakataas habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa 3 magkakaibang monitor na puno ng mga komplikadong codes at algorithms. Ang kanyang mukha ay seryosong-seryoso, isang katangian na labis na nagpapaalala kay Danaya sa mukha ni Damon tuwing nagtatrabaho ito. Mommy, tapos ko na pong ihak at pasukin ng mga main database ng Alcantara Industries. Seryosong wika ng 5 taong gulang na si Almanac. Lumingon siya kay Danaya habang may bitbit na isang maliit na laptop. Nakuha ko ng lahat ng kanilang lihim na transaksyon, kabilang mga peking financial reports na ginagawa ng kanilang accounting department sa ilalim ng utos ni Roselda. Lahat ng dumi nila sa loob ng 5 taon ay nasa kamay ko na. Sa kabilang bahagi naman ng silid, nakaupo sa sahig si Cylon. Napapaligiran ng mga papel na naglalaman ng stock market analysis. Tumingila siya sa kanyang ina at may mukha siyang tila isang anghel, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng talino ng isang master strategist. At ako naman, Mommy, inihanda ko ng short selling stocks ng kumpanya nila.
Sa tulong ng mga accounts na binuksan natin sa iba't ibang bansa, kaya natin pabagsakin ang kalahati ng market value ng Alcantara Industries sa loob lang ng 1 linggo. Hinihintay ko na lang ang signal mo para simulan ng pagpindot. Lumapit si Danaya sa kanyang 2 anak. Lumuhod siya upang mapantayan ng mga tuat, dahan-dahang hinawakan ng kanilang maliliit na pisngi. Ang kanyang puso ay napuno na nag-aalab na emosyon. Ang mga anak na akala ni Damon ay isang bastardo at pagkakamali, ngayon ay mga henyo na may hawak na kanyang nalalapit na pagbagsak. Salamat mga anak ko. Basag ngunit matatag ang boses na wika ni Danaya habang nakatingin sa 2 batang lalaki na labis ng minamahal. Pinapangako ko sa inyo, ang bawat patak ng luha na kinuha nila sa atin noon ay babalik sa kanila bilang isang malaking bagyo. Walang matitira sa imperyong itinayo niya. Inayos ni Danaya ang kanyang mamahaling designer suit at tumayo ng tuwid. Tumingin siya sa malaking salamin ng kanyang opisina na nakaharap sa lungsod. Ang panahon ng pagtatago at pag-iyak ay tapos na. Ang unang 6 na kabanata ng kanyang buhay na puno ng dusa at sakit sa piling ng walang pusong asawa ay opisyal nang natapos. Oras na para sa ikalawang bahagi ng kanyang kwento, ang kabanata ng kanyang marahas at madugong paghihiganti. Mag-impake na kayo ng mga gamit nyo, Almanac, Cylon, utos ni Danaya na may malamig na kiti sa kanyang mga labi. Oras na para bumalik tayo sa Pilipinas. Ipaalam natin kay Damon Alcantara na ang basurang itinapon niya sa ulan ay nagbabalik para kunin ang lahat ng kanya. Isang marangyang charity gala ang nagaganap sa pinakasikat na 5 bituing hotel sa Maynila. Ang buong ballroom ay napuputulan ng ginto at kristal. Napupuno ng pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa gitna ng karamihan, ang pangunahing panauhin ng gabi ay walang iba kundi si Damon Alcantara, ang bilyonaryong nanatiling malamig at seryoso sa kabila ng kanyang walang kapantay na yaman. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Roselda na nakasuot ng isang labis na marangyang gown, pilit na pinapa-socialite at nakangiti sa bawat kamera na kumukurap. Mukhang matanda na si Damon ngayon. May bakas na hindi maipaliwanag na lungkot sa kanyang mga mata na tila ba may malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang matagal nang namatay. Habang nagpapatuloy ang marahang tugtog ng violin, biglang namatay ang mga ilaw sa ballroom maliban sa isang malaking spotlight na nakatutok sa malaking pinto. Ang bawat bulungan ay natigil. Ang buong siliding na balot ng isang nakabibinging katahimikan ng marahas ngunit marahas na bumukas ang 200 buhalang pinto ng ballroom. Pumasok ang isang napakagandang babae na nagtataglay ng isang aura ng purong kapangyarihan at karangyaan. Nakasuot siya ng isang dugong pulang gown na gawa ng isang sikat na international designer. Bawat takbang niya ay tila may kasamang bagsik. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang muka ay kasing ganda ng isang reyna ngunit kasing lamig ng yelo. Ngunit ang mas nakakuha ng pansin ng lahat ay ang 25 taong gulang na batang lalaki na kanyang hawak sa magkabilang kamay. Ang mga bata ay nakasuot ng pasyangdang itim na tuxedo, may tindig na formal at may mga matang nagtataglay ng talino na hindi pang ordinaryong bata. Nalaglag ang hawak na baso ng mamahaling alak ni Damon. Lumikha na isang matalim na tunog ng pagkabasag sa sahigang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Ang kanyang puso'y tila huminto sa pagtibok. Ang kanyang buong katawan ay naging manhid. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa babaeng 6 na taon niyang iniyakan at inakala niya na patay na. Danaya, bulong ni Damon. Halos mawalan ng boses at tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Narinig niya Roselda ang pangalan niyo na tagad na napatingin sa pintuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot. Ang kanyang hawak na mamahaling fan ay nabitawan niya. Imposible! Patay ka na! Nahulog ang bas mo sa bangin. Nakita ko ang ulat. Hysterical na sigaw ni Roselda. Nakalimutan ng kanyang sopistikadong akto sa harap ng maraming tao. Dahan-dahang naglakad si Danaya patungo sa kinaroonan ni Damon. Ang tunog ng kanyang takong ay tila bawat tibok ng orasan ng kamatayan para sa magkasintahan. Huminto siya ilang hakbang sa harap ni Damon. Ang kanyang mga mata ay walang kahit na anong bakas ng lumang pagmamahal, kundi purong yelo at pagkamuhi. Magandang gabi, Mr. Alcantara. Malamig at swabe, ang bati na wika ni Danaya, bawat salita ay may dalang bigat. O baka mas gusto mong tawagin mo ako na Danaya Cruz Alejandro. Ang bago may-ari ng 60% ng mga shares ng kumpanya mo na binili ko sa pamamagitan ng international market nitong nakaraang linggo lang. Tumingin si Damon sa 2 bata na hawak ni Danaya.
Ang magkapatid na sina Almanac at Cylon ay hindi nagpakita ng kahit na anong takot. Sa halip tinitigan nila sa Damon na may malamig na sulyap. Ang puso ni Damon ay sumikip. Ang mukha ng dalawang bata ay eksaktong kopya ng kanyang sariling mukha nung siya ay bata pa. Sila. Sila ba ang... Basag ang boses na tanong ni Damon. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mangilid ang luha. Huwag mong dungisan ang pangalan ng mga anak ko sa pamamagitan ng marumi mong bibig, Damon. Putol ni Danaya na may mapang-uyam na ngiti. Ang akala mong basurang tinapon mo sa ulan, nagbabalik para kunin ang lahat ng kanya. At sisiguraduhin ko na sa pagkakataong ito, ikaw naman ang mawawala ng lahat. Kinabukasan matapos ang madramang eksena sa charity gala, niyanig ng buong bansa ang isang malaking balita na hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang Alcantara Industries, ang kilalang matatag at hindi matitinag na imperyo ng mga Alcantara ay biglang naharap sa isang napakalaking iskandalo sa lahat ng pahayagan, balita sa telebisyon at mga social media platforms. Nagtrending ang leaked documents na nagpapatunay ng malawakang tax evasion, bilyong-bilyong pisong insider trading at huwad na financial auditing sa loob na nakarang 5 taon. Ang lahat ng ito ay hindi gawa ng isang matandang eksperto, kundi resulta ng mabilis at matatalas na daliri ng 5 taong gulang na si Almanac na madaling binuwag ang pinakaprotektadong firewall ng kumpanya. Kasabay nito ang kanyang kakambal na si Cylon ay nagsimula ng i-execute ang kanyang short selling strategy sa stock market sa loob lamang ng 3 oras. Matapos magbukas ang merkado, ang market value ng Alcantara Industries ay bumagsak ng 40% na nagdulot ng malawakang panik sa mga investors. Sa tindi ng krisis, hindi na nagkaksaya ng panahon si Damon Alcantara. Nilagpasan niyang kanyang mga nagkakagulong board members at sekretarya. Dumiretso siya sa pinakamataas na palapag ng Cruz Alejandro Tower upang harapin ang babae nagmamay-ari na ngayon ng kanyang kapalaran. Marahas niyang itinulak ang pinto ng opisina ni Danaya, ngunit ang kanyang galit at pagmamadali ay biglang napalitan ng pagkagulat nang dumati ang kanyang tingin sa 2 batang lalaki na nakaupo sa malawak na sofa ng silid. Wala si Danaya doon, ang 5 taong gulang na genius twins lamang ang sumalubong sa kanya. Si Almanac ay kasalukuyang may hawak na tablet habang si Cylon naman ay may hawak na maliit na tasa ng tsokolate. Tila ba sadyang hinihintay ang kanyang pagdating. Napatitig si Damon sa 2 bata. Ang kanyang puso'y parang pinipiga sa matinding emosyon. Ang hugis ng kanilang panga, ang matatalas na kilay, at ang malamig na titig. Ang 2 batang ito ay ang buhay na kopya ng kanyang sariling kabataan. Ang dugo niya ay dumadaloy sa kanilang mga ugat. Kayo, mga anak ko kayo, hindi ba? Nanginginig at basag ang boses na tanong ng bilyonaryo. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong umabot upang hawakan o yupukapin ang kumpirmasyon ng kanyang nawalang pamilya. Almanac, Cylon, ako ang daddy niyo. Bago pa man makalapit si Damon na isa pang hakbang, marahas na tumayo si Almanac mula sa sofa at tinarangan ng daan. Ang kanyang 5 taong gulang na muka ay hindi nagpakita ng kahit na anong pananabik o hindi purong lamig at maturidad na hindi angkop sa isang bata. Ikaw ba ang sperm donor namin na nagpalayas kay mommy sa gitna ng ulan? Diretsahan tanong na Almanac habang nakapamulsta sa kanyang maliit na tuxedo pants. Ang kanyang boses, bagamat pambata pa, ay may kakaibang bigat na nakapagpatahimik sa bilyonaryo. Nang hinang mga tuhod ni Damon siya narinig. Almanac, hindi niya naiintindihan. Hindi, mister. Ikaw ang hindi nakakaintindi. Sumabat si Cylon habang dahan-dahang binababa ang kanyang tasa sa lamesa. Naglakad siya patungo sa tabi ng kanyang kambal. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng brilyante habang nakatitig sa lalaking nagwasiwas sa buhay ng kanilang ina. Inihanda ko ng susunod na phase ng aming plano. Sa oras na mag-press enter si Almanac sa kanyang laptop ngayon, ang lahat ng natitirang ari-arian mo, kabilang ang mansyon na kinalakihan mo, ay mapapasilalim sa foreclosure ng bangko sa ngalan ng aming pamilya. Bakit ito ginagawa? Tanong ni Damon. Ang kanyang luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa takot na mawalan ng yaman, kundi dahil sa sakit na marinig ang matinding puot mula sa sarili niyang mga anak. Mga anak ko kayo. Wala kang karapatan na tawagin kaming mga anak mo. Wala kang karapatang hawakan si mommy o kami. Malamig na banta ni Cylon habang pinapakitang screen ng kanyang tablet na naglalaman ng tuluyang pagbagsak ng financial charts ng Alcantara Industries.
Sinira mong buhay ng mommy namin nung gabing tinapon mo siya na parang basura sa putikan habang nagdadalang tao. Kaya ngayon nagbabalik kami. Sisiguraduhin namin na sisirain din namin ang buong mundo mo. Walang matitira sa'yo, Damon Alcantara. Eksakto namang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Denaya na napapaligiran ng kanyang mga armadong bodyguard. Suot niyang isang eleganteng business suit. Ang kanyang tindig ay kasing taas ng isang reyna na nanalo sa unang labanan. Umalis ka na sa harap ng mga anak ko, Damon, utos ni Denaya na may malamig at walang emosyong tinig. Ang unang rasbak ni na Almanac at Cylon ay paunang tikim pa lang. Humanda ka dahil ang totoong pagbagsak mo ay nagsisimula pa lamang. Hindi doon nagtapos ang paghihiganti. Para kay Denaya, ang pagpapaiyak kay Damon sa kanyang opisina ay simula pa lamang ng paniningil. May isang taong higit na dapat magbayad. Isang taong nagtanim ng lason, nag-imbento ng mga kasinungalingan at kumuha ng posisyong kailanman ay hindi naging para sa kanya. Si Roselda. Ginamit ni Denaya ang kanyang dambuhalang kapangyarihan sa pananalapi at teknolohiya upang ungkatin ang lahat ng madidilim na nakaraan ng kabit ng kanyang asawa sa tulong ng ebidensyang nakuha at sinaliksik ng 5 taong gulang na si Almanac mula sa mga lumang CCTV footage ng mansyon, mga binurang email servers at mga nakatagong bank accounts na patunayang sa wakas ang lahat ng krimen ni Roselda. Hindi lamang ang pagpapasipika ng ulat ng kamatayan ni Denaya ang kanyang ginawa. Lumabas din sa investigasyon na si Roselda ang naglaso sa pagkain at gatas ni Denaya noon upang ipalaglag ang kambal. At siya rin ang palihim na nagbebenta ng mga confidential na sekreto ng Alcantara Industries sa mga kalaban nitong kumpanya upang magkamal ng sariling pera. Isang maagang umaga habang si Roselda ay nagpapakasasa sa karangyaan sa loob ng master's bedroom ng mansyon ng mga Alcantara, biglang bumasag sa katahimikan ng tunog na nagpalaho ng mga sirena ng pulis. Walang ano-ano ay marahas na pinalibutan ng mga armadong otoridad ang buong ari-arian. Bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok ang mga pulis. Kasunod si Denaya na mukhang isang reyna ng hustisya kasamang kanyang 2 henyong anak. Anong kahangalan nito? Sino nagbigay sa inyo na karapatan na pumasok sa bahay ko? Sigaw ni Roselda. Habang pababa ng hagdan, nakasuot pa ng mamahaling satin robe, ngunit ang kanyang tapang ay biglang napalitan ng matinding pangangatog nang makita niyang hawak na punong investigador. Isang warrant of arrest para sa mga kasong attempted murder, qualified theft at corporate espionage. Roselda Santos, may karapatan kang manahimik. Ang lahat ng sasabihin mo ay maaaring gamitin laban sa sa korte. Malamig na deklarasyon ng pulis habang marahas na pinipiringan at pinoposasa ng kanyang mga kamay sa likod. Hindi, Damon. Iligtas mo ako. Kasunduan natin ito, hindi ba? Damon! Hysterikal na sigaw ni Roselda. Ang kanyang bukay na gulo at ang kanyang sopistikadong anyo ay tuluyang nawasak habang kinaladkad siya ng mga pulis palabas ng pinto. Sa gilid ng malawak na sala, nakatayo si Damon. Nakasuot siya ng simpleng itim na polo, mukhang pagod at bagsak ang katawan, ngunit sa kabila ng pagmamakaawa ng babaeng naging kasama niya sa loob ng 5 taon, hindi niya man lang ito nilingon. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig lamang kay Denaya, isang titig na puno ng pagsisisi, pait at isang kakaibang emosyon na hindi maipaliwanag. Nang makalabas si Roselda at maipasok sa likod ng mobile car, naiwan si Denaya sa tapat ng gate ng mansyon. Pinapanood ang tuluyang pagbagsak ng kanyang kaaway. Sa likod niya ay nakatayo ang kanyang mga bodyguard habang sina Almanac at Cylon ay tahimik na nakabantay sa kanya. Dahan-dahan na lumapit si Damon, luhaan ng kanyang mga mata ang kanyang matikas sa tindig. Bilang bilyonaryo tuluyang gumuho sa harap ng maraming tao, sa harap ng kanyang mga bodyguard at sa harap ng kanyang sariling mga anak. Marahas na lumuhod si Damon sa putikan, sa tapat ng mga paa ni Denaya. Gawin mong gusto mo sa akin, Denaya. Kunin mong kumpanya, ang yaman ko at ang mansyong ito. Ipaaresto mo rin ako kung gusto mo. Umiiyak na wika ni Damon. Ang kanyang boses ay basag na basag habang nakatungo sa basang lupa. Wala na akong pakialam sa lahat ng material na bagay sa mundong ito. Pero pakiusap, patawarin mo ko. Kahit wag na para sa akin, para na lang sa mga anak natin. Tinignan siya ni Denaya mula sa itaas. Ang kanyang muka ay nanatiling parang estatwa. Walang habag, walang emosyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita upang tuluyang tapusin ng lalaki, isang matandang boses ang pumigil sa kanya mula sa likuran.
Habang nakaluhod si Damon sa maruming putikan, tinitiis ang matinding kahiyan sa harap ng mga tauhan at ng sarili niyang pamilya. Dahan-dahang humakbang pasulong ang kanyang matandang abogado na si Attorney Santos. Hawak na matandang isang kupas at lumang itim na envelope. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at bigat at tila ba dinala niya ang isang napakalaking lihim sa loob ng napakahabang panahon. Madam Dinaya, pakiusap. Bago mo tuluyang wasakin ng lalaking ito, sa tingin ko ay oras na para basahin mo ito. May panginginig sa boses na wika ni Attorney Santos habang nakalahad ang envelope kay Dinaya. Ipinatago to sa akin ni Damon, 6 na taon na nakakalipas. Bago ko pa man niya pinalaya sa mansyong ito. Ang mahigpit niyang utos, ibigay ko lang ito sa iyo kapag ligtas ka na. Makapangyarihan at hindi na kayang saktan ng kahit na sino. Napakunot ang noon ni Dinaya. Ang kanyang puso'y biglang ginaluyong ng isang kakaibang kaba. Dahan-dahan niyang tinignan si Damon na nanatiling nakaluhod, umiiyak ng tahimik at nakatungo sa lupa sa kabila ng pag-aanilangan. Tinanggap ni Dinaya ang envelope at binuksan ito. Sa loob ay naglalaman ng mga original na medical records ni Damon, mga ulat ng banta mula sa isang sikat na sindikato at isang sulat na may pamilyar at matikas sa pirma ng kanyang asawa. Sa ilalim ng liwanag ng umaga, binasa ni Dinaya ang sulat sa kanyang isipan. Dinaya, aking asawa, alam ko na kapag binasa mo ito ay galit na galit ka sa akin. Marahil ay tinuturing mo kung pinakamalupit at walang pusong demonyo sa mundo. 6 na taon na nakalipas bago ko pa manlalaman ang tungkol sa iyong pagbubuntis. Natuklasan ko na may isang malaking sindikato ng krimen na gustong pumatay sa iyo at sa magiging anak natin para magiganti sa isang malaking atraso ng iyong maumong ama sa kanila. Ginamit nila si Roselda bilang espiya upang manmanan ang bawat galaw natin sa loob ng bahay. Napakalakas at napakabagsik ng kanilang pwersa, Danaya. Alam kong sa oras na ipakita kong mahal kita, mas lalo kanilang raratratin. Ang tanging paraan para iligtas ang buhay mo at ng mga sanggol sa sinapupunan mo ay ang itaboy ka ng marahas. Kailangan kong magpanggap sa harap ng mga kamera at sa harap ni Roselda na wala akong pakialam sa iyo, na kinamumuhian kita upang mapilitan kang umalis at pumunta sa isang malayong lugar na hindi nila masusubaybayan. Ginamit kong lahat ng aking koneksyon para lihim kang gabayan patungo sa direksyon ni Don Alejandro. Mas pipiliin kong kapuotan at isumpa mo ko habang buhay, Dinaya, kaysa makita kong wala kang buhay. Patawad aking asawa. Patawad kung kailangan kong maging demonyo upang manatili kang buhay. Nabitawan ni Danaya ang sulat. Ang papel ay dahan-dahang dinala ng hangin at bumagsak sa tabi ng dugo ang ulat ng kanyang peking kamatayan. Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang lahat ng galit, ang lahat ng puot at ang 5 taong pundasyon ng kanyang paghihiganti ay biglang nawala ng talim. Tumingin siya kay Damon, ang lalaking akala niya ay walang puso. Ang lalaking isinumpa niya gabi-gabi sa kanyang mga panalangin ay siya palang lihim na sumalo ng lahat ng bala, kutsilyo at banta mula sa mga kalaban upang masiguro lamang na ligtas siya at ang kanilang mga anak. Kaya pala hindi siya hinanap ni Roselda sa probinsya noon dahil ibinuhos ni Damon ang buong atensyon ng sindikato sa kanyang sarili upang magsilbing pain. Nang hina ang mga tuhod ni Danaya, ang kanyang mga bodyguard ay nagulat na makitang dahan-dahan ding lumuhod ang kanilang makapangyarihang CEO sa putikan, diretso sa tapat ng kanyang sugatang asawa. Bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hikbi ni Danaya. Ang kanyang boses na dati kasing tigas ng yelo ay tuluyang nabasag, napalitan ng hagulhol ng isang asawang natuklasan ng wagas na pagmamahal ng kanyang kabiyak. Bakit hinayaan mo kong magalit sa'yo ng ganito, Damon? Inangat ni Damon ang kanyang muka na basa ng luha at putik. Ngumiti siya ng bahagya. Isang ngiting puno ng labis na pangungulila. Dahil kung nalaman mo, hindi ka aalis sa tabi ko, Danaya. At kung hindi ka umalis, alam nating dalawa na papatay nila kayo. Ngayong nakikita kong napakabangis mo na, napakayaman at may kakayahan ka ng protektahan ng sarili mo at ang mga anak natin. Handa na akong mamatay o mawalan ng lahat. Basta't alam ko na ligtas na kayo. Binalat ng isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang buong paligid ng mansyon. Ang tanging maririnig na lamang ay ang mahinang ihip ng hangin at ang pigil na paghikbi ni Danaya habang nakaluhod sila ni Damon sa basang lupa. Ang dugong pulang gown ni Danaya ay unti-unti nang nadudungisan ng putik, ngunit wala na siyang pakialam. Ang matinding revelasyon na nakasulat sa piraso ng papel ay tila isang malakas na kidlat na bumasag sa kanyang 5 taong paniniwala.
Sa likod nila, ang 25 taong gulang na genius twins na naging utak ng pagbagsak ng Alcantara Industries ay nagkatinginan. Sina Almanac at Cylon na may pambihirang talinong lampas sa kanilang edad ay hindi basta-basta naniniwala sa emosyon. Para sa kanila, ang bawat datos ay kailangan dumaan sa masusing pagsusuri. Nang makitang pag-iyak ng kanilang ina, agad na binuksan ni Almanac ang kanyang maliit na tablet. Mabilis na sumayaw ang kanyang maliliit na daliri sa screen habang pinapasok ang lumang police records, medical archives ng mga pribadong ospital at ang mga selyadong intelligence reports ng bansa 6 na taon nang nakalipas. Si Silo naman ay nakatitig ng matalim kay Attorney Santos at kay Damon. Sinusuri ang bawat micro-expressions na mukha ng bilyonaryo upang masigurong hindi ito isang huling laro ng manipulasyon. "Mommy?" Basag ang katahimikan sa malamig at seryosong boses ni Almanac. Binaba niyang kanyang tablet at tumakbang palapit sa kanyang ina. "Na-verify ko na po lahat na nakasulat sa dokumento. Totoo ang sinabi niya. Nung taon na pinalayas ka niya, may sinalo siyang 3 saksak at 2 banta ng asasinasyon na hindi nakarating sa media. Binayaran niyang buong kapulisan para itago ang enkwentro para hindi ka matuntun ng mga kalaban. Niligtas niya talaga tayo." Nang marinig ang kumpirmasyon mula sa kanyang sariling hanyong anak, tuluyang nanghina si Danaya. Ang padar ng galit at paghihiganti na maingat niyang itinayo sa loob ng 5 taon sa ibang bansa ay tuluyang gumuho. Naging alabok sa harap ng katotohanan ng isang pag-ibig na nagparehas at nagpakarumi para lamang sa kanyang kaligtasan. Inabot ni Danaya ang nanginginig niyang mga kamay upang hawakan ang mukha ni Damon. Kinaplos niyang pisngi ng lalaking matagal niyang kinamuhian sa kanyang mga panaginip. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay matagal niyang minahal at hinanap. Ang mukha ni Damon ay puno ng galos mula sa stress na nakaraang mga taon, malayo sa matikas at mayabang na bilyonaryo noon. "Bakit naging napakatanga mo, Damon?" Umiiyak na tanong ni Danaya. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pait na nakaraan, ngunit may halong labis na pagmamahal. "Sana, hinayaan mo kung lumaban sa tabi mo. Sana, hindi mo binuhat ang lahat ng sakit ng mag-isa." Inabot ni Damon ang kamay ni Danaya at hinawakan to ng mahigpit. Tila ba natatakot na sa oras na bitawan niya ito ay maglalaho tong muli na parang isang panaginip. "Dahil ang kahinaan ko ay ikaw, Danaya. Kung nalaman mong totoo, hindi ka aalis at kung mananatili ka sa tabi ko, baka ngayon ay wala na akong asawa at mga anak na babalikan. Ang makita kang ganito, kamakamapangyarihan, kasamang mga matatalino nating anak, sapat na yon para sa akin. Handa na akong tanggapin ang kahit na anong parusa mo." Lumapit din si Almanac at Cylon, bagamat seryoso pa rin ang kanilang mga muka, ang tindi ng puot sa kanilang mga mata ay napalitan ng pag-unawa. Tumingin si Cylon kay Almanac at dahan-dahang tumango. Isang senyas ng kanilang tinatayong digital at financial trap laban sa Alcantara Industries ay formal na nilang ititigil. "Hindi ka na parurusahan ni Mommy, Mister," wika ni Cylon habang nakapamulsa. "Pero kailangan mo kaming i-treat ng ice cream at ituro sa amin kung paano patakbuhin ang kumpanya mo nang walang dumi. Utang mo sa amin ng 5 taon. Isang basag na tawa ang lumabas sa mga labi ni Damon habang patuloy na umaagos ang kanyang luha. Hinila niya si Danaya sa isang mahigpit at emosyonal na yakap sa gitna ng putikan, habang ang kanilang 2 anak ay dahan-dahang sumandal sa kanila. Hudyat ng unang hakbang patungo sa paghilom ng isang pamilyang winasak ng tadhana, ngunit binuo muli ng sakripisyo. 1 taon matapos ang malaking revelasyon na yumanig sa kanilang mga buhay, isang pribado at napakagandang beach resort sa Batangas ang naging saksi sa muling pagkakabuo ng isang pamilyang dumaan sa matinding unos. Ang simoy ng hangin mula sa dagat ay may dalang kapayapaan at ang kulay gintong liwanag ng dapit hapon ay nagbigay ng mahiwagang kinang sa buong paligid. Wala na ang galit, wala nang pait at wala nang pagnanais na magiganti. Ang natira na lamang sa puso ni Damon at Danaya ay ang wagas na pag-unawa, pagtanggap at pagmamahal na sinubok ng panahon at matinding sakripisyo. Nakatayo si Damon sa alkasot ng siyang formal ng puting tuxedo. Mas bata ng tignan ng kanyang mukha ngayon, malayo sa problemadong bilyonaryo nung nakaraang taon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa dulo ng aisle. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa matinding pananabik at kagalakan. Nang magsimulang tumugtog ang marahang instrumental na kanta, ng kanilang pag-ibig ay bumukas ang pinto ng hardin. Doon ay naglakad si Danaya, suot ang isang marangya, ngunit simpleng puting wedding gown na gawa ng isang sikat na designer.
Ang kanyang kagandahan ay walang kapantay, nagliliwanag sa ilalim ng papalubog na araw, ngunit ang mas nagpapadagundong sa emosyon ng mga nakasaksi ay ang 26 na taong gulang na genius twins na nakabantay sa kanyang magkabilang gilid. Sina Almanac at Cylon, ang dalawang bata na dati may malamig at matatalas na tingin, ngayon ay may malalawak at totoong mga ngiti habang maayos na inaalalay ng belot kamay ng kanilang ina patungo sa altar. Ipinangako ko sa sarili ko noon na paiyakin kita at luluhod ka sa harapan ko, Damon. Pabulong at nakangiting wika ni Danaya na makarating siya sa harap ng kanyang asawa, habang marahang inaabot ni na Almanac at Cylon ang kanyang kamay kay Damon. Natawa ng bahagya si Damon habang isang patak ng luha ng kaligayahan ang muling gumulong sa kanyang pisngi. Hinawakan niyang kamay ni Danaya nang may labis na pag-iingat at tila ba ito ang kanyang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. At ipinapangako ko naman sa iyo ngayon sa harap ng Diyos at ng ating anak at ng buong mundo na ang tanging luhang lalabas sa mga mata mo simula sa araw na ito ay luha na lamang ng purong kaligayahan. Hindi ko na maling hahayaang masaktan ka, aking reyna. Seryoso ka ba sa vow mo, Daddy? Sumingit sa bulong si Cylon mula sa gilid habang nakataas ang isang kilay. Naka-record yan sa database ko. Kapag pinaiyak mo ulit si Mommy, iraredirect ko lahat ng bank accounts mo sa foundation ng mga bata. At ako naman, i-jam kong kumpanya mo para wala kang magawa kundi magstay sa bahay at mag-alaga sa amin. Dugtong naman ni Almanac na may mapaglarong ngiti. Nagtawanan ng mga ilang malalapit na kaibigan at si Don Alejandro nakaupo sa harap. Napailing na lang si Damon na may malawak na ngiti sabay tingin sa dalawang henyong anak. Makakaasa kayo mga bossing, protektadong mami niyo habang buhay. Matapos ang pagpapalitan ng kanilang mga sagradong sumpa, kinarap ni Damon at Danaya ang isa't isa para sa pinakahihintay na sandali. Dahan-dahang inangat ni Damon ang belo ni Danaya at ginawaran siya ng isang matamis, marahan at emosyonal na halik. Isang halik na nagbura sa 6 na taong pangungulila, dusa at takot, nagpalakpakan ng mga tao habang nagbubunyi. Ang magkapatid na sina Almanac at Cylon sa kanilang gilid mula sa pagiging isang pregnant shattered wife na itinapon sa madilim na ulan, si Danaya ay muling nabuo, hindi lamang dahil sa kanyang sariling angking lakas at kapangyarihan bilang isang tycoon, kundi dahil sa isang pag-ibig na nagparaya, nagtiis ng dusa at buong pusong naghintay sa tamang panahon upang muling magkasama. Ang kanilang kwento na nagsimula sa isang gintong hawla ng pagdurusa ay opisyal na nagtapos sa isang malaya at walang katapusang maligayang simula. At dyan na po nagtatapos ang kapanapanabik, nakakaiyak at punong-puno ng twist na kwento ni Danaya, Damon at ng ating paboritong genius twins na sina Almanac at Cylon sa The Heartless Billionaire and His Pregnant Shattered Wife. Wow, grabe! Nakakahinga na ba ng maluwag ang lahat? Alam ko, sa unang 6 na kabanata, halos lahat tayo gustong sugurin si Damon at ilebel sa semento si Roselda, hindi ba? Pero gaya na nga nasabi nila, huwag nating husgahan ng libro sa pabalat lang nito. Ano nga ba ang may iwang aral sa atin ng kwentong ito? Una, ang tunay na pagmamahal ay marunong mapagparaya at magsakripisyo. Minsan may mga tao sa buhay natin na akala natin ay masama o walang pakialam sa atin. Pero hindi natin alam, sa likod ng kanilang pananahimik o pagtataboy ay may mas mabigat silang krus na pinapasan para lang protektahan tayo. Hindi madali ang ginawa ni Damon, ang piliing kamuhian ng babaeng pinakamamahal niya para lang masigurong ligtas ito. Pangalawa, ang paghihintay ay hindi kailanman nagiging sapat para maghilom ang isang sugatang puso. Kung nanatiling bulag si Danaya sa galit, baka tuluyan ng mawasak ang kanyang pamilya. Ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa kung paano mo ibabagsak ang kaaway mo, kundi sa kung paano mo bubuksan ang puso mo para sa katotohanan at pagpapatawad. Sa ating mga listeners, kung dumaranas man kayo ng matinding bagyo ngayon at pakiramdam ninyo ay iniwan kayo sa putikan gaya ni Danaya, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Bumangon kayo, magpakatatag dahil pagkatapos ng napakalakas na ulan, laging may magandang dapit hapon na naghihintay sa inyo. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa akin mula chapter 1 hanggang sa huli. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang ating channel para mas marami pa tayong mapakinggang kwento ng pag-ibig at pag-asa. Hanggang sa muli, ako inyong storyteller si Miss Maria na nag-iiwan sa inyo ng paalala. Ang pusong winasak ng tadhana, pag-ibig din ang bubuo sa tamang panahon.